Nag-deploy ang pamahalaan ng 290 na doktor sa iba't ibang liblib na lugar sa bansa sa ilalim ng programang Doctors to the Virus. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., layunin nitong mapalapit ang serbisyong medikal sa mga komunidad na hirap makakuha ng healthcare. Kabilang sa mga hakbang ang paglalagay ng mga doktor sa mga lugar na kailangang bumiyahe ng matagal ang mga residente para makapagpatingin. Kasabay nito, nag-turnover din ng mga ambulansya sa mga super health center upang mapabilis ang emergency response. Samantala, nagpatuloy nitong nakaraang linggo ang deliberasyon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Bagamat bago pa lamang ito nagsimula, ay nagpahayag na siya ng rason sa kanyang hindi pagdalo roon. Tunghayan ang ulat na ito. Nagpatuloy pa rin sa Kongreso ang deliberasyon ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ngunit sa kabila nito ay nagpahayag siya ng kanyang di pagdalo sa pamamagitan ng anunsyo online ilang minuto bago magsimula ang pagdinig. Mini trial. Yan ang inihayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang pampublikong anunsyo kung bakit hindi niya dinaluhan ang deliberasyon sa Kongreso ukol sa mga isinampang impeachment case laban sa kanya. Aniya, ang imbitasyon mula sa Kamara ay ginagamit lamang na fishing expedition laban sa kanya at pamumulitika sa gitna ng krisis na kinakaharap ng bansa. Dito kanyang inihayag na walang patakaran na nangangailangan sa kanyang dumalo sa nasabing pagdinig. Nilinaw din niya na nauna na niyang inihayag ang pagsusumite ng kanyang sagot at iginiit na ibasura ang mga reklamo dahil aniya ang ebidensya rito ay kulang. Dito inihayag naman ni Committee on Justice Chair at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na ang pagdalo ng isang opisyal ay hindi lamang isang tungkulin, ngunit pananagutan at paggalang sa saligang batas. Bahagi nito nagbigay linaw din ang mga kongresista sa Kamara, kaugnay ng isinasagawang hearing proper sa impeachment case laban sa bise. Our duty is clear, Madam Chair. This committee must secure and verify every piece of evidence, and we must protect every witness so they may give their testimony under oath. Ito ay naaayon mismo sa Section 7 at 8 ng Rules of Impeachment. Ayon pa kay Luistro, ang prosesong ito ay bahagi ng mandato ng Kamara at hindi maituturing na aktwal na paglilitis. Samantala, sinabi ni Bicol Sara Representative Terry Ridon na ang terminong mini trial ay ginagamit lamang upang ipaliwanag sa publiko ang proseso at hindi kapalit ng trial sa Senado. So dito po maipapakita ng ating pong pangalawang Pangulo na hindi po unexplained wealth. Ito po nga kanyang pagkakaroon ng 88 million na net worth in 2024 kumpara po sa kanya po nga kinita na cumulatively sahod. Binigyan din ng mga mambabatas na ang susunod na yugto ng pagdinig ay mahalaga upang matukoy kung may sapat na batayan ang mga reklamo para umusad sa Senado. We are not saying that anything is true or not true. We are not saying that anybody is guilty or not guilty. We are merely saying that the complaints have been found to be in form and substance. The witnesses presented have been consistent with the complaints that have been submitted, and that is going to be the substance of the decision that this committee will make. Kalaunan ay naglabas ng sabina ang nasabing komite upang kunin ang records ng investigasyon ng NBI at ang SALN ni Vice President Sara Duterte. The committee is Chair. directed to issue the necessary subpoena to the representative of the PSA as well as for the production of the documents mentioned therein. Ang nasabing motion ay inihain ni Manila Representative Joel Chua batay sa hiling ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno para matukoy ang mahalagang ebidensya sa impeachment proceedings. Dito tutol naman si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na nagsabing hindi dapat isama ang SALN dahil aniya isa itong fishing expedition at walang direktang batayan sa nasabing reklamo. Sa nasabing botohan, 34 na miyembro ang sumang-ayon sa pagpapalabas ng sabina, habang si Rodriguez lamang ang tumutol. Inaasahan namang susuriin pa ng komite ang mga dokumentong makukuha upang matukoy kung may sapat na batayan para umusad ang impeachment case sa Senado.
Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kamakailang kumilos naman ang Senado sa harap ng lumalalang krisis sa langis na nakakaapekto sa pamasahe at kabuhayan ng taong bayan. Tungayan ang ulat na ito. Sa kamakailang pagdinig sa Senado, binigyan diin ang epekto ng oil price hike sa mga tsuper at commuter. Ayon pa sa ilang senador, kulang pa ang kasalukuyang tulong tulad ng fuel subsidy. Iminumungkahi ang mas malawak na suporta para sa transport sector, kabilang ang dagdag ayuda at mas mabilis na distribusyon nito. Kasabay nito, umuusad din ang panukala para sa mas maayos na contingency plan ng bansa sa gitna ng global crisis. Inaprubahan ng Senado ang resolusyon para bumuo ng special body na tututok sa paghahanda at pagtugon ng krisis. Layunin nitong pag-ugnayin ang national agencies, lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Ayon pa sa mga mambabatas, mahalaga ang maagang aksyon upang maiwasan ang mas matinding epekto sa ekonomiya. Binigyang pansin din ang posibleng pagtaas ng presyo ng bilihin at kakulangan sa supply ng langis. Sa kasalukuyan, inaasahang magpapatuloy ang mga pagdinig at konsultasyon para makabuo ng konkretong solusyon sa krisis. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay na ulat na nanawagan si Senador Erwin Tulfo sa mga oil company na maging tapat sa pagpepresyo ng produktong petrolyo sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kasabay nito, isinusulong niya ang panukalang batas na mag-oobliga sa mga kumpanya na ilahad ang kanilang tunay na gastos sa bawat litro ng langis. Ayon sa Senado, layunin nitong maiwasan ang umano'y bigla ang taas presyo at maprotektahan ang mga consumer laban sa posibleng pang-abuso. Sa ibang usapin, tinalakay sa Subcommittee on Penal Laws ng Kamara ang ilang panukalang batas na naglalayong baguhin at i-update ang revised penal code ng bansa. Kabilang sa mga panukala ang pagsasama-sama ng umiiral na batas penal upang maging iisang malinaw at sistematikong legal framework. Layunin din ng mga panukala na iayon ang mga parusa at probisyon sa kasalukuyang pangangailangan ng lipunan at pandaigdigang pamantayan. Pinag-aaralan din ang posibilidad ng pagpapahaba ng ilang parusa upang mas mapalakas ang mga pagpapatupad ng batas. Ayon sa mambabatas, mahalaga ang modernisasyon ng penal code upang mas maging epektibo ang hustisya sa bansa. Mariin namang tinutulan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang planong pagpapatayo ng pasilidad para sa paggawa ng armas sa bansa. Ayon sa kanya, posibleng mailagay sa panganib ang seguridad ng Pilipinas kung magiging bahagi ito ng military supply chain ng Estados Unidos. Binigyan din niya na ang pangangailangan ng isang independent foreign policy sa gitna ng tumitinding tensyon sa pandaigdigang politika. Samantala, mahigit 22,000 TNVS drivers sa Metro Manila ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong cash assistance mula sa pamahalaan. Tungayan ang kaganapan dito. Sa datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, umabot na sa higit 114 million pesos ang kabuoang ayuda na naipamahagi. Pinakamaraming benepisyaryo sa Quezon City na halos 7,000 drivers, kasunod ang iba pang lungsod sa NCR. Ayon pa sa DSWD, bahagi ito ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Tiniyak naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na isasama sa susunod na payout ang mga tsuper na hindi pa napapasama sa listahan. Dagdag pa ng ahensya, patuloy ang pakikipag-ugnayan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at mga lokal na pamahalaan upang matiyak na walang driver na maiiwan sa pagbibigay ng tulong.
Inaasahan namang magpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda sa iba pang sektor ng transportasyon sa mga susunod na araw. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayong linggo. Sa ulo ng mga balita, PBBM idineklara ang State of National Energy Emergency. 3-term school calendar ipapatupad na sa Hunyo. BARM elections inilipat sa Setyembre ngayong taon. Vice President Sara Duterte di sinipot ang deliberasyon ng impeachment case laban sa kanya. Pagbabago sa revised penal code, tinalakay sa Kamara. Umano'y pinaplanong US ammunition factory sa bansa, tinutulan ni Representative Tino. Hatas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.